Hello sa inyong lahat. Andito na naman tayo para magkwento ng mga kababalaghan. Ang pag-uusapan natin ngayong episode ay tungkol sa horror nung ginagawa pa lamang ang Manila Film Center. Bukod sa mga kwento, may mga tao din na nagpapatunay sa mga kababalaghan tungkol dito. Tayo na at umpisahan na ang kwento. Pero huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like. Salamat! Ang Manila Film Center ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isa sa mga lugar na pinaniniwalaang may madilim at nakakakilabot na kwento. Itinayo ito noong 1981 sa ilalim ng pamamahala ni Imelda Marcos upang magsilbing sentro ng Manila International Film Festival. At ipakita ang ganda ng sining at kultura ng Pilipinas sa mata ng mundo. Ang trahedya sa konstruksyon, sa pagnanais na matapos agad ang gusali para sa Manila International Film Festival. Nagmamadaling ginawa ang Manila Film Center, at nagtatrabaho ang mga construction worker araw at gabi. Ngunit noong ika-17 ng Nobyembre taong 1981, isang trahedya ang naganap. Bumagsak ang bahagi ng scaffolding ng gusali, at nagresulta sa pagbagsak ng bahagi ng konkreto sa mga manggagawa. Ayon sa kwento, mahigit sa 150 mga manggagawa ang natabunan ng semento at bakal, at maraming buhay ang nawala. Ang kasunod na pangyayari ang higit na kinatatakutan. Ikinwento ng mga saksi na imbes na ipatigil ang proyekto, para iligtas ang mga natabunan o bigyan ng maayos na pagkilala ang mga namatay. Iniutos di umano na ituloy ang pagbuhos ng semento sa lugar para mabilis na matapos ang gusali. Sinasabing ang ibang natabunan ay buhay pa habang tinatapalan ng semento, dahilan para hindi na sila mailigtas at mabaon ng tuluyan. Mga nakakatakot na karanasan. Dahil sa trahedya, naniniwala ang maraming tao na naglalagi ang mga kaluluwa ng mga manggagawang namatay sa loob ng Manila Film Center. Maraming ulat ng mga paranormal na karanasan dito, mga anino na walang katawan, boses ng mga tao na humihingi ng tulong, at malalamig na hangin kahit sarado ang lugar. Ayon sa ilang mga bumisita sa gusali, nakarinig sila ng mga iyak at pagsusumamo, na tila nagmumula sa mga biktima na hindi pa rin matahimik. Ang iba ay nakaramdam ng biglang malamig na simoy ng hangin o nakakita ng mga anino na mabilis na naglalaho. Ang kasalukuyang lagay ng Manila Film Center. Hanggang ngayon, ang Manila Film Center ay nananatiling isang simbolo ng kontrobersya at ang madilim na kasaysayan ng proyekto ay hindi pa rin malilimutan ng marami. Taon-taon, maraming tao ang pumupunta rito hindi lang para sa sining kundi upang subukang maranasan ang kababalaghan na bumabalot dito. Ang kwento ng Manila Film Center ay patuloy na kumakalat sa buong bansa at nagpapakita ng kaunos-lunos na epekto ng pagmamadali at pagpapabaya. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga biktima ay naroon pa rin, naghihintay ng hustisya at katahimikan.